Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman kumpirmado ng kasama sa team na magtatanggol kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Digong dinala sa clinic ng detention facility. Malacanang bumuelta sa pagmumura at panunumbat ni Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng pagpapalibing noon ni Digong sa ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod kay Mary Grace Piatos, pangalang Jay Camote at Miggy Mango, nasa resibo rin daw ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Rider na bumaril at pumatay sa kapwa niya rider sa Quezon City may patong sa ulo na 1 milyong piso mula sa MMDA at kay Senator Raffy Tulfo. Pamunuan ng MRT3 magkakaroon ng balasahan kasunod ng palpak na escalator at iba pang problema sa mga estasyon. Maging ang oras ng operasyon plano ring pahabain. At pinakabagong kapatid heartthrob na si Enrique Hill may naka-line up ng local at international films sa ilalim ng M-Quest Ventures. Binisita ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Dito pumayag ang dating Pangulo na maging abogado niya ang dayuhang si Nicholas Kaufman. Live mula sa the Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, anong mga napag-usapan ni dating ES Medialdea at ang dating Pangulong Digong? Magandang gabi, Mayan, Bok. Magandang hapon mula dito sa The Hague sa The Netherlands. Nakausap nga ng personal ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea at ngayon legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Facility. Inabangan natin siya kanina sa labas pero matipid ang kanyang naging sagot sa media. Nakumpirma niya doon sa aming maikling pag-uusap na kasama na ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman sa defense team ng dating Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Hindi pa ako Kaufman yan. Si Kaufman? Yan Kaufman pa lang po. Pero dapat po may kasama pa siya. Hindi ko pa alam kasi hindi ko alam kung sino-sino sila magagaling dito. Bok, Mayan, nakita rin natin si Senator Robin Padilla sa labas ng ICC Detention Facility at umaasa siya na mabibisita rin niya ang dating Pangulo bilang presidente ng PDP laban. Ang gusto raw niyang gawin ay humingi ng payo kung ano na magiging strategiya ng grupo sa halalan. Narito naman ang kanyang sinabi. Ang iniisip ko yung kampanya. Usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami. Diba yun nga itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Okay. Eh yung paano ngayon yan, wala naman kaming pera. Inabulaanan din ni Senator Robin Padilla ang mga kumakalat na balita na nilaglag daw ni Senator Bato de la Rosa ang dating Pangulo dahil alam na daw niya yung arrest warrant at hindi daw niya sinabihan si Pangulong Duterte. Narito ang kanyang sinabi tungkol dyan. Si Bato pa. Yun ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Kaming lahat, alam namin na meron ng warrant. Lahat kami pumipigil kay Mayor. Bakit po siya umuwi? Sa tingin niyo ba si Mayor natatakot sa lahat? Sa lahat ng ito? Natatakot si Mayor? Ni isang balahibo walang tumaas dyan. Kaninang umaga nakausap na natin si Attorney Harry Roque sa isang press conference at sinabi niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa medical facility sa loob ng ICC Detention Center. Diyan sila nagkita ni Vice President Sara Duterte. Pero natanungin natin kung ano nga ba ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo. Ito ang kanyang sinabi. I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga.
At yun nga, no, ibinalita sa atin na nakapagdala na sila ng tsinelas, ng pajama at ng mga gamot na kinakailangan ng dating Pangulo sa loob. Yun nga lang, namimiss daw ang Filipino food. Katulad na lamang ng piniritong saging, ng tuyo at ng monggo. Yan ang sinabi ni Attorney Roque mula sa loob. Pero nang tanongin natin kung ano nga ba yung nararamdaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa kanyang medical condition, ayaw na niyang isiwalat yan at sinabi na pribado ang impormasyon na yan. Sa huling update, nag-Facebook Live si Attorney Harry Roque at klinaro niya na hindi na magiging kasama ng defense team si Vice President Sara Duterte. Meron daw kasing probisyon sa konstitusyon na bawal siyang maging abogado habang siya'y isang public official. So nakausap din o nag-live din si Executive Secretary Salvador Medialdea, nagbigay ng pasasalamat sa mga taga-suporta at sinasabing okay lang naman, nakatulog na daw ang dating Pangulo sa loob ng ICC detention facility at patuloy na manalangin ang lahat ng mga supporters para sa kanya. May Bo? Gretch, liwanagin ko lang ha, yung sumadya dyan si Senator Robin Padilla, nandyan din si Attorney Harry Roque. Tama, nakausap na ba nila ng personal? Nakapasok na ba sila sa detention facility? Ano yung chance na makapasok sila knowing na hindi naman sila immediate family at hindi rin sila legal counsel? Sa ngayon, dalawa pa lang ang nakakapasok sa loob ng ICC detention facility at yan ay si Executive Secretary Salvador Medialdea na kanyang official legal counsel at pangalawa si Vice President Sara Duterte na immediate family. Isang beses pa lang nabibisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tatay at yun ay nung Friday. Hindi siya napagbigyan nung weekend, nung humihiling sila. Actually, ang hinihiling nila sa kanilang email, araw-araw sana makakita ni VP. Pero hindi raw pinansin. At mukhang yung proseso nila ay kailangan nilang humingi ng permiso araw-araw, bagong email na naman. Kaya nga sinubukan nilang maging parte siya ng legal team. Pero dahil nga mukhang may conflict sa ating batas, ay hindi na isusulong yan. Pagdating naman kay Senator Robin Padilla, kanina tinanong natin, ano ba ang magiging basehan po ninyo sa inyong pagpasok bilang hindi kayo kapamilya. Ang sabi niya, meron daw isang sheet siya nakita na pwede ang political ally. Pero nung tinignan natin yung dokumento dito sa embassy, nasa Philippine Embassy tayo ngayon, binigyan tayo ng dokumento mula sa registry office ng ICC, ay dalawa lamang yung klase na pwedeng pumasok. Yung isa ay counsel, at yung isa ay family. So, hindi natin sigurado kung mapapayagan si Senator Robin Padilla na makapasok at si Attorney Harry Roque na hindi pa ngayon kumpirmado kung siya ay magiging part ng defense team. Okay. Well, Gretchen, I also listened to Harry Roque's Facebook Live, and I do recall meron ng constitutional provision barring lawyers in government service from exercising their legal practice while they're in office. Pero when I looked it up in the Constitution, ang nakita ko lang pala kasi is Article 6, Section 14 of the Constitution, which only applies to members of the Senate and Congress. No senator or member of the House of Representatives may personally appear as counsel before any court of justice or before the electoral tribunals or quasi or other admin bodies. So mukhang yun ang applicable law. So I'm wondering kung meron pang ibang batas o na nakita sila that applies to the VP aside from of course the senators and the congressmen. Ay sa totoo lang, kailangan pa natin itanong kung ano nga ba yung mga batas na yan na nakita nila. Pero matinding pag-iingat ang ginagawa nila dito sa pagbubuo ng defense team. Nakikita natin na iba yung kalagayan dito sa Netherlands. Talagang iba yung proseso na dadaanan mo para ikaw ay makakuha ng mga permiso para makapasok lang, makabisita lang. What more pa yung pagiging part ng defense team. So there's a lot of things that they are sifting through here. But ang nararamdaman natin, Bok at Mayan, itong defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi pa pinal at binubuo pa nila dahil ang sabi ni ES Medialdea nang tanongin namin kung bakit hindi pa kumpirmado yung ibang mga figures katulad niya. Siya mismo ay nandoon sa panel na yon, si VP Sara at si Attorney Harry Roque. Ang sagot ni ES Medialdea ay hindi niya alam kung sino yung magagaling. So mukhang titignan nila kung sino yung magagaling sa international law na sumasakop sa ICC. Dahil sinasabi nga ni Attorney Harry Roque,
subspecialty ito at meron listahan ng mga lawyers na competent dito sa batas ng ICC. Iba rin yung pamamaraan ng pag-argue sa harap ng hukuman ng ICC. Kung sa Pilipinas ay pwede yung magagaling magsalita, dito sa ICC ang naririnig natin medyo mas subtle ang kanilang paraan ng pag-argue. Yun yung ilang sa mga bagay na tinitignan ng kampo ng mga Duterte kung paano buuin yung best team possible para maipanalo nila ang depensa para sa dating Pangulo. Okay, at live mula sa Den Haag sa Netherlands. Maraming salamat, Gretchen Ho. Habang nakasuporta kay dating Pangulong Digong, nag-a-apply ng asylum sa the Netherlands si Attorney Harry Roque. Sinabi ni Roque kasunod ng hamon ng Malacanang na umuwi siya ng Pilipinas dahil sa nakabinbing arrest order ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ako po, ang pangako ko, hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente. Marami ang nagulat nang biglang nagpakita sa The Hague, Netherlands si Attorney Harry Roque nung nakaraang Biyernes. Kasama pa niya sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ito ay para sa unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Matagal nang hinahanap ng mga otoridad sa Pilipinas si Roque dahil sa arrest order ng House Quad Committee. Matatandaang pinakontempt siya ng Quadcom dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumento sa issue ng pagkakasangkot niya di umano sa Pogo. At ngayon, parte pa si Roque ng legal team ni Duterte sa ICC. Sa protesta kasama ang mga OFW, tila ng asar pa si Roque na hindi siya mapapauwi ng pamahalaan. Aampunin niyo ba ako? Ang hindi alam na mga bangag dito sa Europe, paano walang kapangyarihan mo? Dito sa The Hague, ito ang sentro ng karapatang pantao. Net mo, hindi mo makukuha dito. Agad yang sinagot ng Malacanang. Mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Sa virtual press conference ni Roque kanina, muli niyang iginiit na hindi siya uuwi ng Pilipinas. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Giit pa ni Roque, may nakabinbin pa siyang petisyon sa Korte Suprema na kumu-question sa paghingi ng dokumento ng Kamara. Nang tanungin naman ng News 5. Attorney, paano po kung mag-file ng extradition request ang Pilipinas para kayo po ay mapauwi? Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. Kung maaprubahan ang asylum, hindi mapapadeport si Roque sa Pilipinas. Ang Quadcom ipatatawag naman sa susunod nitong pagdinig ang Department of Foreign Affairs at ang Bureau of Immigration. Matapos makita sa Netherlands si Roque, aalamin ng mga mambabatas kung may legal pang paraan para mapauwi siya. Nagtatago nga siya pero doon komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. Handa naman daw makipagtulungan ang immigration. If there are any orders that would involve action of the immigration as well as the NBI, tulong-tulong naman po tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit siya nagkaroon agad-agad ng Schengen visa para makapuntang the Netherlands. Dahil daw yan kay Taylor Swift. Mismong si VP Sara ang nagsabing kumuha siya noon ng visa dahil gustong manood ng kanyang anak ng concert ni Taylor sa Munich, Germany. Hanggang ngayon daw, valid pa rin ang Schengen visa niya. Hindi binanggit ng bise kung kailan niya kinuha ang kanyang visa pero noong July 27 at 28, nag-concert sa Munich si Taylor. Sa buwang ding yan, pinuna noon ng bise dahil sa pag-alis niya ng bansa sa gitna ng pinsala ng bagyong Karina.
Sabi noon ni VP Sara, matagal na niyang ipinaalam ang anye personal trip kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, nasa Germany ulit ang bise para suportahan ang kanyang ama na hawak ng ICC. Hindi raw dapat traidorin ang saligang batas para lamang sa utang na loob. Yan ang sagot ng palasyo kay Davao City Mayor Baste Duterte. Ito ay matapos isumbat ng alkalde ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. We will stand up and we will fight back. Binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos matapos arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war. Sa pagdiriwang ng ika-88 araw ng Davao nitong linggo, tila sinumbatan pa niya si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalibing ni Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Utang kabubuton, ang imong amahan, di malubong sa akong amahan, ang akong amahan, di papreso nimo. Sagot naman ng Malacanang dyan, hindi dahilan ng utang na loob para baliwalain ang batas. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dagdag pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Marcos ang ginawa ni Duterte para sa kanyang ama. Sa katunayan, agad daw nagpasalamat si Marcos nang ilabas ni Duterte ang desisyon niya tungkol dito. Sabi rin ni Castro. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Sa kabila nito, aminado ang Malacanang na nag-aalala rin sila sa mataas na emosyon ng mga taga-suporta ni Duterte sa Davao. Lalo't may kumakalat daw na fake news na ire-raid ang bahay roon ni Duterte na hindi naman nangyari. Tinitiyak naman ng Malacanang na hindi balat sibuya si Pangulong Marcos, kaya hindi nila pipigilang maglabas ng saloobin ng mga taga-suporta ni Duterte. Pero iba na raw ang usapan kung magkakagulo dahil dito. Kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bigatin daw ang dayuhang magiging abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Pero bigatin din daw ang abogado manguna sa kanyang prosekusyon. Nasa frontline ng balitang yan, Gretchen Ho. Buo na ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman ang nais nilang manguna sa defense team. Veteranong international lawyer si Kaufman na nakapaghawak na ng high-profile cases ng crimes against humanity. Noong 2018, kliyente niya si dating Congo Vice President Jean-Pierre Bemba na nakulong ng 8 taon habang nililitis at 2 taon para sa kanyang conviction sa ICC. Matapos niyan, naabsuelto ang kaso ni Bemba nang sabihin ng huwes na hindi siya responsable sa mga gawain ng tao niya. Sigurado naman ng bahagi ng defense team si former Executive Secretary Salvador Medialdea. Kasama rin si dating presidential spokesperson Harry Roque na isang ICC-listed counsel at human rights lawyer. Sa panig ng prosecutors naman, isa sa mga mangunguna ang British-Pakistani na si Karim Khan. 2021 siya na-appoint bilang chief prosecutor ng ICC at nanguna sa mga investigasyon sa Taliban at Islamic State sa Afghanistan. Laban kay Russian President Vladimir Putin para sa mga krimen sa Ukraine at laban sa Hamas at mga opisyal ng Israel kaugnay ng gulo sa Gaza. Sa September 23 ang susunod na pagdinig ng ICC sa kaso ni Duterte.
Ayaw man pangunahan ni Roque ang maaaring strategiya ni Kaufman, nagbigay siya ng pahiwatig sa kanilang posibleng maging aksyon. Malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Kasi hindi naman nila talagang pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. We will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Sa ngayon, isang beses pa lang nabisita ni VP Sara ang kanyang ama. Ayon kay Roque, pinapauwi na nga ng dating Pangulo si VP Sara sa Pilipinas. Nung time na binisita niya, hapon na, isang meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Pinauuwi siya ng pilit ng tatay niya. Dahil sabi niya, umuwi ka na at magtrabaho ka sa Pilipinas. Pero hindi raw uuwi si VP Sara hanggang walang kaanak na pumalit sa kanya sa The Netherlands. Mula sa The Hague sa The Netherlands, nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Showbiz na ito tayo. Opisyal ng kapatid star si Enrique Hill matapos niyang pumirma ng kontrata sa MQuest Ventures. At may bago agad siyang pelikulang gagawin. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Entering his new era na ng kanyang career ang actor/producer na si Enrique Hill. Pumirma na kasi siya ng multi-film agreement sa MQuest Ventures at MVP Group. At guess what? Not just for local films, dahil may international projects din daw na naka-line up para kay Ken. We have a movie right now that's actually tomorrow they're flying to Hong Kong to buy the rights to this really famous project. Hopefully we start around April or May. Present sa contract signing, sina MVP Group at MediaQuest Chairman Manny V. Pangilinan, MediaQuest at MQuest Ventures President and CEO Jane Basas at MediaQuest Group Finance Officer Jonathan Andal kasama ang business partner ni Ken na si Ranvel Rufino. It's a pleasure and a privilege, Enrique, for you to join the MediaQuest family. And we look forward to a long, productive partnership. We're very excited for the things that we've planned with Enrique, particularly a film that we hope to start shooting very soon. At ngayong part na siya ng MQuest Ventures, promise ni Enrique, this year ay more movies. Ano naman kayang genre ang bet niya this time? I really want to go back to my core, which is some rom-coms with a little twist. At speaking of Enrique, sinagot din niya ang rumor kung saan si Nadine Lustre nga ba ang kanyang makakatambal sa isang upcoming project. But I heard about that too. Yeah, I'm almost sure. I'm open to work with anybody. You know? So if it's Nadine, if it's somebody else, I just want to work. I'm super excited. Huling napanood si Enrique sa MMFF entry and horror film The Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Magbabalik na rin kaya siya sa telebisyon? We're in talks for a couple of projects that we want to do. Once we finalize everything, then we can really, say and talk about it. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami rin ako naka-line up na chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, Senate President Cheese Escudero, hindi raw papayag na damputin sa loob ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Jay Camote at Mickey Mango, mga bagong pangalan na nakita sa resibo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Operasyon ng MRT binabalak pahabain. At ang pinaka-inaabangang kissing scene sa upcoming episode ng hit series na Ang Mutya ng Section E. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nakuha ang bidyong yan kahapon sa tindahan ng mga gadget sa Antipolo City. Makikita ang lalaking nakasombrero. Kunwari, nahulog ang kanyang wallet at pinulot niya ito. Sa puntong yan, naibulsa na niya ang isa pang cellphone. Pagkatapos, umarte siyang may kausap sa telepono saka umalis. Nakatakas ang suspect at hinahanap na siya ngayon. Hindi raw hahayaan ni Senate President Chis Escudero na maaresto si Senator Bato de la Rosa o kahit sino pang senador habang nasa loob ng Senado. Iginiit yan ng Senate President kasunod ng nagbabadyang pagpapaaresto ng ICC kay Senator Bato. Narito ang aking report. Papayagang maglagi sa Senado si Senator Bato de la Rosa para makaiwas sa pag-aresto sakaling lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Yan ang kinumpirma ni Senate President Chis Escudero, alinsulod daw sa courtesy at tradisyon na pinatutupad ng Senado. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. PNP Mano Interpol, hindi raw niya papayagang mang-aresto sa loob ng Senado. Ayon kay Escudero, nagkausap na sila ni De La Rosa at nagtanong daw ito ng mga opsyon na pwede niyang gawin oras na arestuhin siya ng ICC. Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Pero hindi raw habang buhay na pwedeng magtago si Bato sa loob ng Senado. Kung babalikan, ilang senador din noon ang ipinaaresto gaya ni Juan Ponce Enrile, Gringo Honasan, Ping Lacson, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Laila de Lima at Antonio Trillanes. Ilan sa kanila naglagi sa Senado, habang ang iba nagpaaresto agad o kaya ay nagtago. Ang pinakamatagal na namalagi sa Senado ay si Trillanes. Nang ipaaresto siya matapos ipawalang bisa ni dating Pangulong Duterte ang kanyang amnesty noong 2018. Samantala, sa rally nitong Sabado sa Liwasang Bonifacio, muling pinalaga ni De La Rosa ang posibleng pag-aresto sa kanya ng ICC. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nanggagaling sa competent authority. Napamura pa si De La Rosa dahil sa paggamit daw ni Pangulong Marcos ng Interpol bilang dahilan sa pag-aresto kay Duterte. Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-pressure ka sa Interpol? Pero sagot dyan ng Malacanang, hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Kung di ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Si Senator Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte, sisimulan na sa darating na Huwebes ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Matinding pagkakahati-hati raw kasi sa ating mga kababayan ang dulot ng nasabing pag-aresto. Mahalaga raw na malaman kung nasunod ba ang due process sa pagpapaaresto kay Duterte. Hindi naman daw ito pipigilan ng Malacanang. Tiwala raw silang masasagot nila ang mga paghisiyasat dahil naaayon naman daw sa batas ang paghain ng warrant. Hindi rin daw ito papalagay ni Escudero. Sana raw makatulong talaga sa pagkakaisa ng ating mga kababayan ang gagawing pagdinig. Sa ibang balita, inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon na palawigin ang serbisyo sa gabi ng MRT3. Magkakaroon naman ng balasahan sa pamunuan ng MRT3 isang linggo matapos pumalya ang isang escalator sa Taft Avenue Station. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. Naabutan ng News 5 si Transportation Secretary Vince Dizon na nag-iikot sa Shaw Boulevard Station ng MRT3 kaninang umaga. Sumabay siya sa mga nagsisiksikang pasahero sa kasagsagan ng rush hour. Sinilip din niya ang kondisyon ng mga pasilidad at kinumusta ang mga commuter. Nag-ikot din siya sa Ayala Station. Dito, napansin niyang walang bubong ang nilalakaran ng mga pasahero papuntang sakayan ng bus. Walang takip, walang walkway, walang covered walkway. So siguro makikiusap ako sa Ayala in the coming days. Baka pwedeng gawa ng madaling solusyon ngayon. Napuna rin niya ang mahabang pila sa bilihan ng ticket at sa security check ng mga bagahe sa Taft Avenue Station. Siyempre security yan, hindi naman natin pwedeng i-compromise yun. Baka pwedeng makahanap tayo ng ibang way na hindi na kailangan yung x-ray para bumilis.
Pinon na rin ni Dizon ang kakulangan ng ilaw sa mga estasyon, pati na ang mga sirang escalator. Itong March 8 nga lang, pumalya ang isang escalator sa Taft Avenue Station. Sa halip na paakyat, bigla itong umatras pababa. Dahilan para makaladkad pababa ang mga pasahero. 10 ang sugatan sa insidente. Ang mabagal daw na pagtugon sa mga problemang ito ang dahilan ni Dizon, kaya niya babalasahin ang liderato sa MRT3. Meron akong rinirekomenda na papalit. Kailangan dito mabilis kasi hindi natin pwedeng magiitin yung isang escalator na nasisira kasi ang laking tulong sa mga kababayan natin. Kung ang mga pasahero naman ang tatanungin, marami pa raw ibang reklamong dapat tugunan. Concern ko lang po sana yung mga kalinisan. Mga ilang araw na ako yung beep card. Walang beep card? Wala daw sila available. Siguro yung interval niya is mga 5 minutes or gano'n. Parang sunod-sunod siya gano'n. Nitong Pebrero lang, kahit kaupo pa lang niya sa pwesto, sinilip na agad ni Transportation Secretary Vince Dizon ang kalagayan ng EDSA busway. At gaya na ipinangako niya, sumakay din siya ng MRT. Pero ang mga grupo ng commuter, iba't iba ng opinyon tungkol dito. Giit ng Para Advocates for Inclusive Transport, hindi na raw bago ang ginawang pag-iinspeksyon ni Dizon. Kung totoo raw na nakikinig siya sa mga commuter, dapat daw niyang suspendihin ang nakaambang fare hike sa LRT1. Matapos naman ang pag-iinspeksyon ni Dizon, inutusan niya ang pamunuan ng MRT3 na palawigin ng 1 oras ang operasyon nito sa gabi. Ibig sabihin, mula sa dating 9:30 PM na last trip sa North Avenue, magiging 10:30 PM na ang last trip ng tren doon. 11:09 PM naman ang magiging last trip sa Taft Avenue na sa kasalukuyan ay 10:09 PM. Bukod dyan, magdadagdag din daw ang MRT3 ng mga tren tuwing peak hours. Wala pa namang petsa kung kailan ipapatupad ang mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, bukod kay Mary Grace Piatos, meron pang 5 may dodong sa pangalan ang nakapirma rin sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At Park Bo-gum at IU may pasilip sa Volume 3 ng hit Netflix series na When Life Gives You Tangerine. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukod kay Mary Grace Piatos, ilan pang kaduda-dudang pangalan ang nabisto ng Kamara na tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang dyan ng isang Jay Camote at Miggy Mango. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi lang ang malachichiryang si Mary Grace Piatos at tunog brand ng cellphone na Xiaomi 8 ang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, meron ding nagngangalang Jay Camote at Miggy Mango. Gayon din ang 5 dodong, sina Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong S. Barok. O diba? Parami ng parami, pa-creative ng pa-creative. Nung una, nag-umpisa sa pangalan ng mga chips saka chicheria. Sabi ko nga, cheap na nga, ninakaw pa. Parang talagang sadyang inaabuso yung sistema. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, wala rin daw kahit anong record sina Jay Camote, Miggy Mango at ang Dodong Gang sa Philippine Statistics Authority. Kabilang sila sa mahigit 1,300 na walang record mula sa halos 2,000 recipient ng OVP confidential funds. Kumpiyansa naman ng Kamara na malakas ang kanilang ebidensya sa impeachment laban kay VP Sara. Budget briefing ng committee hearings hindi pa rin mapaliwanag. Paano na lang doon sa impeachment court? So, hindi ko talaga makita kung paano nila ipapaliwanag. Maging ang ibang leader sa Kamara nababahala sa lumabas na iba pang kakaibang pangalang nabigyan umano ng confidential funds. Alam ko lang Camote Riders di ba? Nakakagulat, no? There seems to be a lot of names that have been used
that are fictitious. If this will be used as evidence, they can present that. Sa Hulyo, pagtapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, inaasahang gugulong ang impeachment trial laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Team Jafer, this is it. Exciting ang upcoming episode ng hit web series na Ang Mutya ng Section E. Dahil yan sa nakakilig na eksena ni na Andres Mulak at Ashtin Olviga. Andres na yun. Sa teaser para sa episode 12, mukhang magkikiss sina JJ at Kiefer na role ng Ash dress. Nasa Halloween party sila niyan, kaya say ng fans, it's giving Halloween kiss. Abangan kung matutuloy yan sa episode 12 ng Ang Mutya ng Section E this Friday sa Viva 1. Mga kapatid, tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang rider matapos pagbabarili ng isa pang rider sa Quezon City. Ang biktima nagkusang habulin ng suspect na nasita dahil sa traffic violation. Yan iba pang insidente ng pamamaril sa Frontline Report ni Ian Suyo. Nitong Biyernes nang makunan sa CCTV ang motorsiklong natumba sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang rider napatay na pala matapos barilin ng kapwa rider sa ulo. Kinilala ang biktima na si Wilmer Zara. Manila po kami. Dumulog si Leira sa programa ni Senador Raffy Tulfo sa Radyo 5 True FM na Wanted sa radyo. Kwento ni Leira, sinundo siya ni Wilmer mula sa trabaho. Kumain muna sila bago umuwi, pero doon na nila nakitang sinisita ng MMDA ang isang rider na agad ding tumakas. Nagkusa si Wilmer na habulin ng rider hanggang sa pinagbabaril siya ng salarin. After po noon, iniwan niya po ako doon. Wala na po akong alam. 4 hours po ako nag-aantay dun sa asawa ko. Sinundo na lang po ako ng nanay ko kasama po yung mga pulis. Patuloy pang tinutugis ang rider na namaril sa biktima. Magbibigay ng tig 500,000 pesos na pabuya ang MMDA at si Senador Tulfo sa sinumang makapagtuturo sa suspect. Duguan ng lalaking ito na nakaupo sa sidecar ng isang tricycle sa barangay Bacau 2, General Trias, Cavite nitong Sabado. Kinilala ang biktima na si Dexter Red Cafwir, 42 anyos. Base sa investigasyon, may kausap na lalaki ang biktima at nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa 3 beses siyang binaril ng lalaki bago tumakas. Naisugod naman sa ospital si Cafwir. Pinaghahanap pa ang suspect habang inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Inilabas na ang teaser para sa Volume 3 ng hit K-drama series na When Life Gives You Tangerines. 저마다 품 안의 사랑에 휘청대고 가슴속 바람은 태풍 치듯 했다. 남자친구 안 돼. 들락거리면 퇴고야. 나의 온창이 출렁이던 그해. Yan ang pasilip para sa episode 9 hanggang 12 ng Korean series. Masasaksihan ng fans ang pagpapatuloy ng storya ni Nagwak o Gwan-sik at Aesun bilang pamilya. Pati na rin ang love story at adult life ng anak nilang si Gum Myung. Mapapanood na sa March 21 ang Volume 3 ng When Life Gives You Tangerines. Magiging parte ng historical film na Quezon ang Game of Thrones star na si Ian Glenn. Ayon sa produksyon ng Pinoy upcoming film, gaganap ang Scottish actor bilang Leonard Wood. Isa siyang US Army na naging Governor General ng Pilipinas noong 1920s. Excited naman si Glenn na maging more alive raw dahil sa film. Na-meet na rin ng dayuhang aktor si Jericho Rosales na gaganap na Manuel L. Quezon. Sumikat si Glenn sa kanyang role
as Ser Jorah Mormont sa hit fantasy series na Game of Thrones. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. Si Jay Camote kaya, nagmumotor? Yan ang kailangan nating malaman sa susunod na pagdinig. Bakit? Dahil nakakamote. Dahil kamote rider sa kusakali. Yan po ang 45 nitong pag-ibay sa mga headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.